na babalikan natin yung tanong. Sabi nung mga disipulo, Lord, do you not care? Now, my answer is, God do care. He do care. He cares about you. Huwag niyo isipin ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagpapahalaga sa buhay mo. Ang kapatid natin ito, kadaraan lang niya sa isang eye. This is the eye of the storm. Okay? Sabi ko nga, tinatanong ko siya. Sabi niya ngayon, Pastor, ngayon naintindihan ko na marami ako naunawaan. Of course! So, hindi tayo dapat sumumpa o sumama ang loob natin sa Diyos. Hindi natin dapat, hindi tayo dapat ma-feel ng takot lamang. Hindi tayo dapat magpakontrol sa mga nararamdaman natin pangamba sa loob ng puso natin. Sapagkat dapat maunawaan natin na ito ay sadyang hinayaan ng Diyos na mangyari sa buhay mo sapagkat ang nais niya, ma-realize mo na hindi ikaw ang may hawak ng buhay mo. At kung alam mong hindi ikaw ang may hawak, dapat ibigay mo sa Kanya. Siya na lumalang sa iyo at siya na may makapangyarihan para sa buhay mo. Na ayusin niya ang mga sitwasyon na nangyayari sa iyo ngayon. Do you care? God do care. Anong dapat mong gawin if God do care? Sabi po ng 1 Peter chapter 5. Okay? 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your care, anxiety upon Him, for He cares for you. You cast all your anxiety, lahat ng mga problema mo, lahat ng mga fears, lahat ng mga insecurities, lahat ng mga nararamdaman mo na nagpapa-apekto sa buhay mo, you cast all your anxiety upon Him. You cast your worries, you cast your doubts, you cast your pains upon the Lord. Why? Anong dahilan? Simple. Because God do cares. He cares for you. He truly cares for you. Amen? Gusto kong isipin natin dito, mga kapatid. Okay? Na never, ever, na pagdudahan mo ang pag-ibig ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. At mahal ka niya. Amen? Pangalawang bagay, bakit inaalaw ng Diyos dumaan tayo sa sitwasyong kagaya nito na higit sa kakayanan natin? Ang dahilan, to bring out the best from us. Yan ang gusto ko. Did you know that the very reason why, okay, one of the very reason why ang Diyos hinahayaan niya mangyari itong mga sitwasyon na higit pa sa kakayanan mo na mangyari sa buhay mo. It is to bring out the best from us. Alam po ninyo, kagaya po ng isang ginto, ang ginto po, kapag ito'y kinuha mula sa ilalim ng lupa o sa isang bundok, kaya ito'y kinuha, mga kapatid, kinakailangan po yan ay hindi mo pwede kagad gawing singsing yan o hindi mo kagad pwedeng ilagay sa sa braso mo. Bakit? Sapagkat nakakalat pa yan na nakadikit sa bato. Anong ginagawa po ng mga mga gumagawa ng ginto? Ang ginagawa nila, dinadarang nila ito sa sa matinding apoy. There is this certain intensity ng apoy para yung bato ay pumutok at ang ginto naman ay matunaw, maghiwalay ang bato sa ginto. And that is to purify the gold. That is to separate the gold from what? From the stones. At alam po ninyo, mga kapatid, kung bakit dinadaan sa matinding apoy ang buhay mo? Kung bakit inaalaw ng Diyos na dumaan tayo sa mata ng bagyo sa buhay mo? It is to bring out the best from us. To purify you. To make you purer than before. I'm very sure, kapatid natin ito, she will never be the same again after this operation. I know na pag given the perfect chance, ibibigay niya ang the best niya sa Panginoon. Why? Sapagkat na-realize niya ang buhay sandali lang. Amen. Amen. Okay? Naintindihan niya na ang buhay ay hindi niya kontrol. At maaaring siya lamang nakakalam niya ibang mga nakadaan na sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay niya. Pero yung marami rito na hindi pa dumadaan sa eye of the storm, maaaring sabihin lang natin, Amen. But you need to go through that to help you understand, okay, in a very much deeper sense. Sapagkat sa totoo lang, mga kapatid ko,
ang mga dumaan sa mga mabibigat na sitwasyon, sila yung mga tao talagang nauunawaan ang kahalagahan ng buhay at pagpaglilingkod sa Panginoon. Amen. Gusto ko isipin natin dito ang mga anak ng Diyos. Okay? Na ikaw, kung bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari sa iyan, alam mo kung bakit? Kasi gusto niyang maging mahusay ka eh. Gusto niyang gumaling ka pa eh. Okay? Dahil hindi ka naman illegitimate child. You are sons and children of God. Kaya gusto niya na matrain tayong mabuti. Gusto niya na na ikaw ay talagang gumaling at marating mo yung sitwasyon na magawa mo ang bagay na yon para sa kanyang kapurihan. At ako'y naniniwala, mga kapatid ko, gaano man kapangit o nakakatakot ang sitwasyon na yan, kayang kunin niya ng Diyos at gamitin niya para ma-accomplish niya ang purpose niya sa buhay mo at ikaw ay mag-improve dahil dito. Amen. Why? Because God is in control. He can use things that man thinks is not good and evil and use it to accomplish His purpose and for our own good. Sapagkat ang Diyos ay mas matalino kaysa sa atin. Kita natin dito sa istoryang ito, mga kapatid ko. Alam po ninyo, pagkatapos ng istoryang ito, pagdaan nila dito sa eye of the storm na ito, nitong mga disipulo, gusto ko maunawaan po ninyo, ang faith nitong mga kapatid natin, yung mga disipulong ito, ay naglip ng talagang 120 times. Okay? Sabi ko nga po, nagtanong sila, akala nila kilala na nila si Lord, hindi pa pala. Mamaya, kikwento ko pa sa inyo dahil kasama yan sa punto ko sa uli. Gusto ko makita natin dito, mga anak ng Diyos. Okay? Hindi ka illegitimate child, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya ang isang totoong anak at minamahal ng magulang, siya ay ay talagang hahayaang mapalo at mapahirapan para may matutunan. Do you believe na mas marami tayong natututunan sa mga pangit na sitwasyon ng buhay natin kaysa sa magandang sitwasyon ng buhay natin? Do you believe in that? Maaaring marami ka rin natutunan sa mga gandang sitwasyon ng buhay mo, pero ang the one na hindi nakakalimutan mo sa buhay mo ay yung mga sitwasyon na natutunan mo sa pangit na sitwasyon at karanasan ng buhay mo. Di po ba? Parating yan yung sinasabi mo, parating lumalabas yan sa bibig mo. Yung mga pinagdaanan mong pangit at yung mga natutunan mo roon kaysa sa mga bagay na magaganda na natutunan mo sa magandang sitwasyon na yon. And we will learn so many good things in our losses, in our mistakes, in our errors. At mga anak ng Diyos, gusto kong unawaan po natin na sabi po, naalala ko, sabi ng Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 3 and 4, sabi po dito ni Apostol Pablo, ganito po niya binanggit itong mga nararanasan natin. Ang tawag po niya dyan, mga suffering for Jesus. Amen? Okay? Because you're a Christian, you will suffer. Amen? Kaya sabi din, kinencourage dito ni Paul yung mga Kristiyano, sabi niya ganito, suffering produces perseverance. Perseverance, character. And character, hope. Na kung may mga Bible kayo, bilugan niyo yung word na suffering. Yan. Suffering. If any one of you are suffering right now, if any one of you are in pain, any one of you are